So ayan, sa mga naghihingi ng update sa ating Brunos na kulay pink, 3 kilowatts 24 volts. So ayan, nangungumusta sila kung buhay pa ba yung inverter ko. So ayan, buhay na buhay pa po, still kicking. At ayan, yung 167 volt yung ating panel, and then 61 ampere yung charging natin ngayon, 62 kasi tatlong battery, naghati-hati yan sila. And then meron din akong active na direktang charge na isang pirasong panel ito. So 400 watts. 4 in case kasi yan para hindi ma-drain yung, kung in case low bat na yung battery, kinabukasan may direkta siyang charger. So ganito yung ginawa ko. So meron tayong isa rin yung sa loob, yung kulay white. So ito ngayon yung niya So ang pumapasok sa battery na ito is itong isang natin is, ito lang kasi yung smart So is 35. Ayan, 35.9 ampere yung pumapasok sa kanya ngayon. So 944.3 watts ang pumapasok sa kanya. And then yung aking mga cell ay balance na balance po yan. May active balancer po tayo, no? So ayan, So 338, 336, 332, 338, and then 3342. So yan lang yung mataas, pero bumababa po yan. 333, tapos 7, 333, 3336, and then 341. 3341. So balance na balance po yan siya. So 200 EH po yan siya. Ngayon ang laman is 49 EH yung isang battery. So ito kasi 100 EH ito, and then 100 EH na LiPo4. Ito BYD. So ayan, may 27.0 na siya. Pero dito, mas more on accurate itong isa nasa 26.7. So ayan, nakikita nyo dito 26.6. Mas accurate ito, yung display nya, yung voltage meter, no? Voltage display. So ayan, buhay pa po yung inverter ko. Bakit kasi, iwan ko sa iba kung paano nila in-install. Ayan, meron tayo. Ayan, na-harvest ating panel, 66 ampere. So 80 ampere yung nilagay ko na limit, kasi 80 ampere naman din ito. So ayan, sinagad ko na siya. Ayan 80 sa solar charge, tingnan nyo. 80A, max charge 80A. So nilagay ko 80A. Hindi naman siya nasasagat. 60 hanggang 61 ampere lang naman yung kinukuha niya. So ayan, mamaya full charge na ito. Then ito lang importante kasi maglagay kayo ng ganito. Ang daming sangkaterbang protection. Ito galing sa ating dito pumasok yung output ng ating mga inverter para dumaan dito para safety. Kasi kung walang ganito, delikado yung inverter nyo. Kasi kung may ganito kasi, protected yung inyong inverter. Kasi kung in case mag-short ang output nito, automatic itong namamatay. Then naka-ATS din tayo. So meron din akong wifi switch na breaker. Para dito sa grid yan. Kung in case malayo, nakalimutan kong patayin, pwede ko lang siya patayin sa cellphone. Then ito yung load ko ngayon, 449 watts. So normal consumption sa daytime pag hindi nagwa-washing. So easy out. Ito yung output dito. Ayan. So itong iba sa mga panel na ito. Ito yung sa input ng aking grid. Yung kuryente namin dito mataas. Umaabot ng 251. Ayan, 252. Diba? Taas. Kaya need talaga may EBR. Kaya naglagay ko ng EBR. Ngayon hindi ko muna pinagana EBR. For in case lang kung makulimlim, wala masyadong araw. So ino-on ko yan ng EBR para papasok dito. So, para safety pa rin yung natin, input ng ating inverter. So, ganyan lang mga lods. Importante, kumpleto yung inyong mga breaker. Huwag nyo tipirin yung solar nyo kasi bahay ang nakasalalay dyan. So, grid, 250. Taas talaga ng grid namin. Tapos ito na yung output natin sa ating inverter, 221. So, yan siya. Ayan. Huwag tipirin talaga yung mga setup ng breaker. Huwag kayo bibili ng breaker na mumurahin. Mas maganda yung branded talaga. Santry, Pio. So, mga magagandang yan. So, ayan, 50 EH na. So, ayan lang.
Thanks for watching.